Ayan, so here is the example problem number 1 natin for profile leveling. Ayan, so basahin muna natin yung problem natin. So here, in the figure shows a schematic arrangement of a profile level route from BM1 to BM2 or benchmark 1 to benchmark 2. The values indicated represent BS, FS, and IFS reading. Along the route elevation of BM1 is equal to 328.70 meters. So yung mga andito, ito yung mga backside and backside, foresight, and then the intermediate foresight. So, ito yung mga reading dyan. So, binigay din sa atin yung elevation dito sa may benchmark 1 which is 328.70 meter. And then, pinapahanap sa atin, yan, tatlo yung pinapahanap sa atin. Yung una, find the difference between elevation between 5 and 9. And then, letter B, find the elevation of TP2 or the turning point 2. And then C, find the elevation of BM2 or the benchmark 2. Ngayon, i-label muna natin itong mga readings natin kung backside, foresight, or the IFS. Ayan. So, before natin ilagay sa table natin. So, dyan, before natin ilagay. So, i-label muna natin itong mga readings dito. Yan, itong mga to. Per station. So, dito, ito yung hindi na ilagay. So, dito, ilagay natin. So, dito, nakalagay yung height ng instrument natin. And then, TP2. So, hindi to TP2. Ayan. Palitan nyo na lang. So, ito is height ng instrument. So, ngayon, ilagay natin. So, BM1. So, yung elevation dito is 328.70 meter. Ayan. So, and then, i-label natin yung BS, mga readings natin dito. Kung BS siya, FS or IFS. So, dito una, ayan, ito yung height ng instrument natin. And then, pag tumingin tayo dito sa may BM1, so ano yan? So, BS. BS yan. So, ang BS, di ba, ang BS or the backside, ang elevation ay known na. So, given na yung elevation, kaya ang magiging reading doon, 2.32, ay magfo-fall siya sa backside. So, yon ganon. And then, from height ng instrument, and then, tingin ka dito sa may station ng TP2 or the turning point, turning point 1, turning point 1, yon. So, pag tumingin ka dito sa TP1, so, yung magiging reading mo ngayon dito is FS or foresight. Kasi, dito sa may TP1, hindi pa natin alam yung elevation dyan. Okay? So, foresight yon. And then, yung natira na dito sa may gitna, so station 1, 2, 3, and 4, so yan, yung mga readings na yan, itong mga readings na to is, yan na yung mga ano natin, IFS or the intermediate foresight. Ayan. So, IFS na yan. And then, next tayo, so, andito na ulit yung, andito na yung height na instrument natin. So, nilagay na dito. So, ngayon, pag tumingin ka dito sa may station ng TP1, so yung reading dito ay magfo-fall siya sa backside. Bakit backside? Kasi pagdating dito na ngayon sa TP1, alam mo na yung elevation dyan. Kaya magfo-fall na siya sa BS, yung rod reading natin dito. And then, pagdating naman dito sa may TP2, ayan TP2, so hindi pa natin alam yung elevation dyan. Kaya ang magiging rod reading mo dyan is mag-fall siya sa FS or the foresight. So, foresight ito, yung reading dyan. And then, yung stations 5, 6, 7, ngayon, yan yung mga, mga IFS natin. So, yan, i-label muna natin before natin ilagay sa table para dire-diretso tayo. So, dito, ayan, so pagdating naman na dito, so nilagay na natin yung instrument natin dito. So, pag tumingin ka dito, so, sa TP2, ayan, so FS kanina yon. And then, pagdating na dito, alam mo na yung elevation sa TP2. Kaya yung reading natin dyan, magiging backside na siya, BS. While dito sa may BM2, so, BM2 yung elevation dyan, so unknown pa. Kaya yung reading natin dito ay mag-fall siya sa FS or the foresight. And then yung station 8, 9, 10, 11, yan yung mga intermediate IFS. Ayan. So, ganyan. Ganon yung natin. So, yan. I-label naman na natin lahat yung mga rod readings natin kung backside ba siya, foresight, and then IFS. So, proceed na tayo sa table. So, ilagay na natin itong mga rod reading doon sa table. Ayan. So, dito, una, so, andito sa tanggalin lang natin.
So, height ng instrument, yan. And then, height ng instrument. So, ito. So, ilagay na natin dito. So, BS. Ayan, so, ilagay lang ulit natin. So, ito, BS to. FS. And then, 2, 1, 2, 3, itong mga nasa gitna, IFS. Ayan. And then, height ng instrument, BS2, TP1, FS2. And then, 5, 6, 7. This is the IFS. And then, BS, FS. And then, yung station 8, 9, 10, 11. Ayan yung mga magiging, ano natin. So, ulit lang natin, IFS. Ayan. So, ganyan. So, dito nakalagay naman na yung elevation dito sa may BM1, which is 328.70. So, ilagay na natin. So, dito, BM1, yung 2.32. So, BS yan. 2.32. So, ilagay mo natin, hanapin natin yung BS, mga BS. So, ito, 2.77 sa may TP1. And then, next tayo. So, BS sa may TP2, which is 2.22. Ayan, 2.22. And, mabilis pa ba? Wala na. So, next, ilagay natin yung mga FS. So, FS, so TP1, 3.43. TP1, palitan natin ng color para ano. So, let's say violet. FS, na mga FS, yan, ilagay natin FS, FS, ayan. So, 3.43 sa may TP1. Ano pa? Next na FS na sa TP2, which is 3.06. Next na FS natin or the foresight sa BM2, 2.45. Tama? 2.45. And then yung mga natira, mga ito, mga nasa gitna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mga IFS na sila or intermediate intermediate foresight. Ayan, so yung 1, 1.7, ay ba natin ng color para maganda. Para ma-distinguish. Yung IFS green na lang. Ito mga IFS natin. Yan. So, yan. Ito, and then 11. Ayan. So, yung station 1, 1.7, 1.7, 2.2, 2.1. So, dire-diretsuhin ko na. And then 0.91. And then sa station 5, 2.2, 2.2, 3.7, 1.6, 1.6, and then station 8, 8, 9, 10, 11, 2.8, 2.8, 3.6, 3.6, and then 2. And then 1.1 last, 1.1. And then ngayon, let's say, blue na ito. So ngayon, sa elevation tayo. Ayan. So ngayon, kunin natin. So ito yung mga tatlong formula natin. So height ng instrument, elevation plus the BS. And then pagdating naman sa elevation is equal to height ng instrument minus FS. So sa profile leveling, so nadagdagan lang tayo ng ito, ng IFS or the intermediate FS, intermediate foresight natin. So dito sa profile leveling, so nadagdagan lang tayo ng isang formula. So kunin natin yung height ng instrument, which is ito, height ng instrument, elevation plus the backside. Ayan, so 328.70 plus 2.32. Ayan, calcu, 328.70 plus 2.32. Equivalent siya sa 331, 331.02. Ayan. So, next, kunin natin yung mga elevation. So, elevation, ito yung gagamitin natin. So, elevation, so i-minus natin yung height ng instrument na nakuha natin minus yung mga intermediate, intermediate foresight natin. So, 331. So, ang gawin nyo lang, i-minus nyo, 331.02 minus 1.7. So, isa-isang ima-minus. So, 331.02 minus 1.7. Ayan, so 329. 329.32. Next, 32, ito naman, 331.02 minus, minus 2.2. Ayan, 328.82. And then next,
Ito naman, 331.02 minus 2.1, 328.92, Next, 331.02 minus, ito, minus 0.91. 330.11. And then next, 331.02 minus, ito, minus natin tong FS natin na 3.43. So, the answer dito is 327.59. Ayan. And then next na yan, suburahin lang natin para malinis. So, 327.59 plus the backside para makuha natin yung height ng instrument dito. So, 327.59 plus 2.77. So, 327.59 plus, ito, plus 2.77. So, yung answer dyan is 330.36. Ayan, next tayo. So, elevation ulit. Ayan, so elevation ng mga to. So, 330.36 minus 2.2. 330.36 minus 2.2. 328.16. And then, next, 330.36 minus 3.7. Equivalent siya sa 326.66. And then next, minus natin ang IFS. So, 330.36 minus 1.6. 328.76. And then, 330.36 minus yung, ito, FS natin. Ayan, 330.36 minus 3.06. So, yung elevation natin dito is 327.3. Ayan. So, burahin lang natin yung mga arrow natin. So, ayan, kunin natin ngayon yung height ng instrument dito sa my TP2. So, paano makuha yun? 327.3 plus yung backside dito na 2.22. Ayan. So, 327.3 plus yung backside na ito, 2.22 equals to 329. Ayan, so yung height ng instrument sa station TP2 is 329.52. Yan. So next tayo, kunin natin yung mga elevations ng mga station 8, 9, 10, 11, and then sa my BM2. So by, i-minus natin. Yan. So 329.52 minus yung ano natin, 2.8. 0.52 minus 2.8. Ayan. So, isa-isang ima-minus yung mga IFS. So, 326.72. Next. Ayan, 329.52 minus 3.6. Ayan, 325.92. And then next, 329.52 minus 2. It's 327 or 327.52. And then next, ito. So, 329.52 minus 1.1. Ayan, so 328.42. And then next, 3 yung FS natin dito na ano natin, 329.52 minus 2.45. Ayan, so yan. And then, ang magiging elevation ngayon dito sa my BM2 is 327.07 meter. Ayan, so burahin lang natin yung ano natin, mga arrows. Or ganyan na, para may reference kayo. So, next na tayo. So, nakuha naman na natin yung mga elevation and then height ng instrument natin. So, okay na. So, mga hinahanap. So, letter A. Ano ba yung pinapahanap sa A? Difference between 5 and 9. Ayan. So, 5 and 9. Tingin lang tayo dito sa my table. So, 5. Ito. And then, 9. So, 3. So, equals to 328.16 minus 325.92.
So, ang difference ng elevation ng 5 and 9, 328.16 minus ay 2.24. 2.24 meter. So, yan yung difference in elevation po for ito, 5 and 9. So, letter B. Ano yung letter B natin? So, ay elevation ng, ano ba? Elevation ng TP2 and then yung C, elevation ng BM2. So, elevation of TP2. Tingin lang tayo dito, ito. So, ito yung sagot, 327.3 meter. So, yan yung elevation sa TP2. And then C, yung station BM2, yung elevation niya. So, elevation of BM2 ay ito. So, 327.07 meters. So, yan yung mga sagot natin. Ayan. So, pwede din naman nating i-double check. Ayan. So, double check natin paano natin i-double check yan? So, i-double check natin. So, yung formula natin is, so, alisin lang natin to, burahin lang natin to. Para tayo mag-check kung tama yung ano natin. So, for checking, ayan, checking, ang gagawin natin is, yung difference, yung elevation ng BM1 and BM2 ay kailangan equal siya sa absolute ng summation BM1, BM2. So, kailangan equal siya sa summation, summation ng BS and then minus yung summation ng FS. So, kailangan equal yan. So, BM, so 328.70 minus yung BM2 natin na 327.07 and then yung summation, isum up lang natin itong BS. Ayan. So, 2.32. Ayan, 2.32. Ito. So, 2.32 plus 2.77 plus 2.22. 7.31. Minus yung FS natin, which is ito, 3.43 plus 3.06 plus 2.45. Ayan, so plus 2 po ito. I-add nyo lang yan. So magiging 8.94. Ayan, so kailangan mag-equal sila. So, 328.70 minus 327.07. So, ang sagot dito is, yung difference ng elevation ng BM1 and BM2 is 1.63. And then, itong 7.31 minus 8.94. So, ang ano natin dito is negative 1.6. So, negative 1.63. So, absolute naman siya. So, positive lang din yan. So, absolute. So, 1.63. Ayan. So, therefore, we can conclude na yung nakuha nating height ng instrument, and then yung nakuha nating mga elevations ay tama. So, yun yung checking natin. Kung tama yung mga nakuha nating mga answer. So, 1.63 ay 1.63. So, tama. So, parehas. So, 1.63. So, tama. So, yan. So, yan yung mga answers natin sa mga ano natin. Ay, lagay lang natin yung answer natin sa ano. So, yung A, kanina yung nakuha natin is, ano, diba? Ay, lagay lang natin. So, yung A, yung sagot dito sa A is 2.24 meter. Ayan. Ayan. So, nag-double check lang tayo. So, tama naman yung mga sagot natin. So, yan, yung mga sagot natin for sample problem number 1 sa profile leveling. Ayan. So, thank you for watching and listening.